Lord, praise the Lord. And praise the Lord, atin pong palakpakan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Bago po tayo magpatuloy, lahat po tayo tumayo, mga minamahal. Atin pong itaas ang ating mga kamay at sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, is Jesus. O mapagpala naming Ama, makapresi lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon, sana pa rin panalangin o Diyos ng Bilib Pastor Evangelist Rizal Almeida, kung saan mo kami nasumpungan, nagkulang, nag-asala sa iyong harapan, nasambit sa mga labi na hindi kaya aya sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Kami po nagpapasalamat mula pa kanina sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa kalakasan, sa iyong banal na presensya, mahal na pinapatuloy umaaliw sa aming kalagitnaan. Salamat, salamat, mahal na sa mga oras na ito. Kami po dadako na sa pagpakinig ng banal na salita. Ikaw magpala, O Diyos, sa lahat ng mga kapatiran sa mga oras na ito. Buksan mo ka lang puso't isipan. Ipanawa mo yung banal na salita. Mahal na Panginoon, may habang likod sa kanang akin, mahal na Panginoon. Tunay po, Diyos, na wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, ikaw po'y wala. Sa mga oras na ito, patuloy kami dinadalangin ka magpala. Sa amin, huwag pong kaming hayaan, mahal na Panginoon, na uwi na hindi man lang namin maintindihan. Mahal na Panginoon, banal na salita sa nalabay. Pastor, ito kami sa dalangin sa matamis at makapitang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay opo na po sa ating mga kanya-kanyang upuan. Bago po tayo magpatuloy, ako po ay nagpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon. Dobling paggalang po, pag-alaala sa mga ginintuang turo, mga minamahal ng ating beloved pastor, hindi sa ating beloved assistant pastor, mga minamahal na sila po'y nasa piling na po ng ating dakilang Diyos. Ngunit hindi natin malimutan, mga minamahal, ang kanilang pag-alaga sa banal na gawain. Body shout, praise the Lord. Kung hindi po dahil sa pagsakripisyo ng ating beloved pastor, beloved mamader, mga minamahal, hindi natin alam kung saan tayo ngayon. Kaya po, mga minamahal, bawat greetings, huwag nating kalimutan na atin pong mga minamahal, banggitin ang pangalan ng ating beloved pastor at pangalan ng ating beloved mamader. At paghalang po sa lahat ng mga beloved Almeida children, sa atin po mga kapatiran, kumanggagawa, beloved preachers, sa lahat po mga minamahal na katuwang sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, higit sa lahat na pagbati ay tangi sa ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Ay sa mga oras na ito, tayo po'y nandito na po mayroon sa ating pagpakinig sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ito po'y kalahating oras lamang, kaya wag nating sayangin ang panahon. Amen? Ang atin pong pag-aralan, ito pong ating topic, ito pong mga minamahal, the God of unexpected departure. Everybody shout, praise the Lord. Ang hindi inaasahang pag-alis ng Diyos. Amen? Dahil pag-alis ng ating mahal na Panginoon, siya po'y natapos ang kanyang mission, yung siya po'y mga minamahal na buhay muli mula sa mga galing sa mga patay. Nung siya po'y umalis, mga minamahal, hindi alam ng mga apostoles. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya nagpaalam, mga minamahal, na bukas aalis na siya, iwanan na niya ang kanyang 12 apostles. Hindi siya nagsabi ng ganon, mga minamahal, kundi biglaan. Amen? Kaniya pong dinala ang kanyang 12 apostles, mga minamahal, sa bundok. At pag-abot sa taas, mga minamahal, sila po'y nag-usap at pagkatapos noon, bigla niyang iniwanan. Bigla siyang umalis, bumalik, mga minamahal, doon sa langit, sa kanyang trono. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Ngunit bago umalis ang ating mahal na Panginoon, meron siyang bilin sa kanyang mga alagad. Amen. Meron siyang bilin sa kanyang apostoles. At ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Everybody shout, praise the Lord. Atin pong basahin dito po sa aklat ng John, chapter 16, verse 33. Praise God. Pakibasa po. Praise the Lord. From the book of John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Aklat ng Juan, Kabanataya 16,
talata po ay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Shout, praise the Lord. Napakalinaw ng nakasulat sa Biblia. Ang Diyos mismo nagsabi na dito sa sanlibutang ito, merong mga kapighatian. Amen? Merong mga kahirapan. Shout, praise the Lord. Ito po'y sabi ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng ating dakilang Diyos, inyong lakasan ang inyong loob sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya pag mayroong mga kapighatian na minsan minamahal dumating sa ating mga buhay, everybody shout, praise the Lord. Huwag nating mga minamahal questionin ang ating dakilang Diyos dahil yan po'y nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi pa tayo minamahal ipinanganak dito sa sanlibutang ito. Ang kapighatian, mga minamahal, ay nakahanda na po para sa bawat isa sa atin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya minsan, minamahal, biglang isurprise tayo. Yung iba, hindi sila nakapaghanda, kaya yung iba, mga minamahal, nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng ating banal na Biblia, bago siya umalis, mga minamahal, wala siyang ibang bilin sa kanyang mga alagad. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya sinasabi, minamahal, na pagpalain ko kayo. Bigyan ko kayo ng mga magandang pamumuhay, magagandang mga bahay, bigyan ko kayo ng maraming mga lupa, kundi sabi ng ating dakilang Diyos, dito sa sanlibutang ito, maraming mga kapighatian. Amen? Kaya intindihin natin. Everybody shout, praise the Lord. Itong kapighatian, kahirapan na nakasulat sa Biblia, walang pinipili. Amen? Kahit sino ka pa. Everybody shout, praise the Lord. Kahit ano ang tungkulin mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kahit nasa pinakamataas ka pang posisyon, darating ang araw, minamahal, tayo po'y dadaan, mga minamahal, sa kapighatian na sabi ng banal na Biblia. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Kailangan lagi tayong mapagbantay. Lagi tayong mapagbantay sa ating sarili. Lagi tayong mapagbantay sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan bago tayo gagawa, mga minamahal, atin mo nang isipin, bulay-bulayin muna natin, mga minamahal, kung yung ang ginagawa natin na yon, mga minamahal, yun ba'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Sundan natin dito sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 10, verse 11 hanggang 12. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 10, verses 11 up to 12. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for admonition, upon whom ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Amen. Dito po sa aklat ng praise the Lord, unang Korinto, praise the Lord, unang Korinto kabanata 10, talata po ay 11 hanggang 12, praise the Lord. Ganito po ang kasayo, mga minamahal, ang mga bagay na ito nga ay nangyayari sa kanila na pinakalimbawa at pawang ng asulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang mga akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na, baka mabuwal. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi dito? Ang mga bagay na ito ngayon nangyayari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nasusulat sa pagpaalala sa atin. Lahat na nakasulat sa banal na kasulatan, iyan po'y paalala, mga minamahal, sa atin ngayon. Amen. Lahat na nakasulat sa Biblia, sabi ng banal na kasulatan, paalala sa atin ngayon. Mayroong mga tao sa Biblia, minamahal, na sila po'y hindi nila, mga minamahal, binabantayan ang kanilang mga sarili. Everybody shout, praise the Lord. Hindi nila binabantayan ang kanilang kaligtasan pagdating ng mga kapighatian o mga pagsubok, minamahal. Sila po'y nawalay, mga minamahal, nawala ang kanilang first love sa ating dakilang Diyos. Amen.
Nawala ang kanilang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakasulat sa Biblia, kahit mga hari minamahal, na sila po'y tumalikod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sila po'y, mga minamahal, nadala sa kapighatian at nawala sa kanila ang pag-ibig, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tanong, bakit nakasulat sa banal na kasulatan? Sinulat ito sa Biblia, mga minamahal, para po ating paalala po sa bawat isa sa atin, sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nangyayari sa banal na Biblia, paalala yan sa atin. Panahon ng mga Israelita, nung sila po'y tumawid, minamahal, sa mapulang dagat, unang-una, grabe ang kanilang pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Grabe ang kanilang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Ngunit nung sila'y pinagpala na, nagkaroon na sila, gusto na sila, mga minamahal, yung iba sa kanila, gusto na sila na ang hawak, mga minamahal, sa buong Israel. Everybody shout, praise the Lord. Gusto na nila, mga minamahal, sila na ang tatayo bilang propita, ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Bakit, minamahal? Dahil ito po'y, sabi ng banal na kasulatan, sa kanila-kanila lang, hindi kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At sinulat sa Biblia, mga minamahal, dahil sa kanilang pagrebuilde sa propita, dahil sa kanilang pagrebuilde sa ating mahal na Panginoon, sila po'y, mga minamahal, nabubuwal. Sila po'y nawawala. Imbes na iniisip nila na sila po'y malakas, minamahal, sila po'y nawawala, mga minamahal. Sila po'y sinalot ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang sabi dito sa 12? Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Walang malakas sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kung manalig ka sa iyong sarili, tingnan mo ang iyong tinatayuan, minamahal, sabi ng banal na Biblia, hindi ka totoong malakas. Everybody shout, praise the Lord. Ang totoong malakas na Kristiyano, mga minamahal, yung taong ang kanyang puso at kanyang isip na laging nagpakumaba sa ating mahal na Panginoon. Yan ang totoong Kristiyanong malakas. Hindi yung tao, mga minamahal, na laging mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, kung ikay malakas, pag-isipan mo yan. Lagi nating pag-isipan na baka tayo'y mabuwal. Dahil sa Biblia, maraming mga hari na nag-isip na sila po'y malakas. Everybody shout, praise the Lord. Sinasamba nila ang kanilang mga sarili. Tiningnan nila ang kanilang mga sarili. Amen. Ngunit nung kumilos ang ating dakilang Diyos, sila po'y nawawalay. Sila po'y pinuksa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, imbis na isipin nating malakas tayo, mas mabuti pang isipin natin, minamahal, na tayo ang pinakamababa. Amen? Isipin natin na lagi tayong nasa baba. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating tingnan, mga minamahal, ang ating tinatayuan, ang ating mga position, kundi ang lagi nating tingnan, mga minamahal, tayo po'y nasa baba lamang. Amen. Para tayo po'y pagpalain ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na kasulatan, minamahal, ang taong nagpakumaba, siya po'y itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit yung mga manlulunda na sa langit, mga anghel na mga gwapong mga anghel. Everybody shout, praise the Lord. Unang-una sila'y pinagkatiwalaan ng ating dakilang Diyos dahil po sa kanilang pagsunod. Nung sila po'y pinagpala, nakita na nila ang kanilang posisyon mo, parang mataas na sila, gusto na silang mga minamahal uupo sa upuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nung nakita ng Diyos ng yung mga manlulunda na yun na sila po'y nagka-pride na, ano ang ginawa ng ating dakilang Diyos? Kahit manlulunda pa sila, minamahal, sila po'y ibinababa dito sa lupa. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan, mga minamahal, pag mataas ang tingin ng tao sa kanyang sarili, mga minamahal, darating ang araw, siya po'y ibabagsak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, minamahal, kailangan lagi tayong magbantay. Amen. Lagi tayong mag-ingat, bawat galaw natin, pag-ingatan natin, mga minamahal, baka nasaktan na natin ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa sanlibutang ito, hindi lang kapighatian ang meron, kundi maraming mga tentasyon. Amen. Maraming mga pagsubok, maraming ipakita ang diablo, mga minamahal, para ikaw po'y matintal, minamahal, para malayo ka sa kamay ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord.
Lahat, mga minamahal, kaya maraming mga tao na hindi sila nakapagpatuloy sa kanilang paglilingkod dahil nadala sila sa tentasyon na nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Kaya ang kailangan sa atin, ano ang sabi sa Biblia, mga minamahal? Be watchful. Lagi tayong handa, mga minamahal, sa lahat ng bagay. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos. Lagi tayong mga minamahal, lagi tayong mahinahon. Lagi natin mga minamahal, pinagmasdan mga minamahal ang bawat bagay kung ito ba'y kalooban galing sa Diyos o galing sa ating kaaway. Everybody shout, praise the Lord. Para tayo po'y sasamahan at itataas ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, sa sanlibutan, maraming mga tinatawag na mga pita ng laman, kagustuhan ng ating laman. Amen. Atin pong basahin dito sa 1 John chapter 2, verse 16. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of 1 John chapter 2, verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Dito po sa aklat ng unang 1, Kabanatay 2, talata po ay 16. Praise the Lord. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Amen. Amen. Ating palakpakan ang pagkabasa sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang sabi ng banal na Biblia? Lahat ng nakikita sa ating sabi dito, lahat ng pita ng laman na nakasulat sa banal na kasulatan, ang mga masamang pita, mga masamang hangad. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po yan sa mahal na Panginoon. Ang mga tentasyon, hindi po yan sa mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, kailanman ang ating dakilang Diyos, hindi niya kaya mga minamahal na itim ang kanyang mga anak. Hindi niya kaya mga minamahal nga tintalon ang iyang mga anak kung sa Bisaya pa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya na po'y gawa ng kaaway. Amen? Marami tayong makikita na maging hadlang sa ating paglilingkod. Everybody shout, praise the Lord. Kung meron kang negosyo, oras ng gawain, magtaka ka kung bakit maraming bibili. Amen. Kung meron kang trabaho, minamahal, magtaka ka na kung ginagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon, oras ng Sunday, oras ng gawain, wala kang ganang dumalo. Gusto mo magtrabaho na lang dahil double pay. Everybody shout, praise the Lord. Dubli ang bayad. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Yan po'y mga tentasyon dito sa sanlibutan. Amen. Yung makita ng ating mga mata, mga minamahal na nagustuhan natin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga tao, mga minamahal, na nagpadala sa mga tentasyon, wala na. Amen. Na bitawan nila ang kailang tungkulin sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Once bitawan mo tungkulin, ibinigay ng Diyos, talento ibinigay ng Diyos sa iyo, pagkatapos bitawan mo yan, minamahal, mahirap mo na yan kunin muli. Everybody shout, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang kaaway ng Diyos, pag makita ng mahal na Panginoon, huminto ka. Banatan ka ng kaaway, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung iba, masasabi nila na napakasarap pala pag hindi magpagamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon, wala nang bawal. Everybody shout, praise the Lord. Wala nang mag-utos. Wala nang mag-rebuke, wala na lahat, minamahal. Ngunit hindi nila alam ang kalang espiritu, mga minamahal, lumayo na pala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang dapat nating ingatan. Everybody shout, praise the Lord. Merong nagsabi na pagkatapos sila mag-aral, magpagamit sila muli sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Everybody shout, praise the Lord. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Ngunit hindi pa lang nakatapos, minamahal. Nung siya po'y huminto sa kanyang pagpagamit sa ating dakilang Diyos, hinila siya ng sanlibutan. Amen. Kaya sabi ng banal na kasulatan, pagramdam natin kung ano ang gift, regalo ng Diyos sa buhay sa atin. Kung ginamit ka ng ating dakilang Diyos, mayroon kang magandang busis. Sabi ng Biblia, mahalin mo yan, ingatan mo yan, paghawakan mo yan, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Para magmana ka ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kaya lagi tayong manalangin. Hindi basta-basta ang tungkulin na ibinigay ng Diyos sa bote sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Huwag mong isipin na mag-aawit ka lang. No. Amen? Kaya dahil ang ating inaawitan, ang ating pinupuri, hindi ang ating kasama, hindi ang ating katabi. Everybody shout, praise the Lord. Bawat tayo natin, bawat taas natin ng ating mga kamay, bawat luhod natin, mga minamahal, ang linuhuran natin, Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, minamahal, ang Diyos na nagbabago ng ating mga buhay. Ang Diyos ng ating beloved pastor. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lagi tayong mag-ingat, sabi ng banal na kasulatan. At sabi dito, lagi tayong magpakalakas sa ating pananampalataya. Hindi natin palakasin ang ating pisikal. Yung iba magbarbel, mga minamahal, para maging malakas ang kailang pisikal, maganda tingnan. Amen. Hindi naman masama magbarbel. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, ang palakasin natin ang ating espiritual. Kahit mahina ang ating katawan, ang importante, ang ating espiritu laging nakahanda sa bawat pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nakaka-bless tingnan, meron tayong mga kapatiran kahit bedridden, hindi na makatayo, naka-wheelchair, laging dumadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Wednesday service, Friday service, laging dumadalo kahit naka-wheelchair. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya tinitingnan ang kanyang pisikal na hindi pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang tinitingnan niya, minamahal, ang kanyang espiritual para lagi pong karapat-dapat, minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya, sundan natin dito sa aklat ng 1 John chapter 2 verse 16. Ay, sorry po. Second verse dito sa aklat ng Second King chapter 6 verse 15 hanggang 18. Praise the Lord. Tagalog lang. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 15, versikulo Praise the Lord. Kapitulo 6, versikulo 6 15 hanggang hanggang 18. 18. Praise the Lord. At nang ang lingkod na lalaki ng Diyos ay magbagong maaga at maglabas, narito, isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At kanyang lingkod nagsabi sa kanya, sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang suma sa atin ay higit sa suma sa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata at siya'y nakakita. At narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo.
At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito, at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang importante sa Kristiyano, bago aalis sa kanyang bahay, prayer. Amen. Pagpupuri, panalangin at pagpupuri. Utos yan ng ating balid, Pastor, bago tayo babangon, manalangin, magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at bago tayo aalis, ipanalangin natin na tayo pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Ito pong chapter na ito, si Eliseo po ito at ang kaniyang kasama, alagad din ng ating dakilang Diyos. Nung bumangon ang kaniyang kasama, hindi muna nanalangin. Everybody shout, praise the Lord. Hindi siya nag-pray. Paglabas niya, nakita niya mga kaaway, napakarami, siya po'y natatakot, siya po'y nangangamba, mga minamahal. Grabe ang kaniyang takot at siya po'y bumalik. At kaniya pong sinabi sa kay Prophet Eliseo. Everybody shout, praise the Lord. Nung kaniyang sinabi sa kay Prophet Eliseo, si Eliseo hindi lumabas, kundi siya po'y bumangon at nanalangin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi niya tiningnan, hindi siya nag-alala kahit kunti man lamang. Hindi niya tiningnan kung yung sabi ng kanyang kasama na maraming mga kaaway, kundi siya po'y nananalangin sa ating dakilang Diyos na yung kasama niya makakita ng himala, mga minamahal, na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nung siya po'y nananalangin, ang kanyang po hinihiling lahat, mga minamahal, gusto niya, mga minamahal, lahat ng mga sundalo na nakapaligid sa kanila, mabubulag, at kanya pong ipinapanalangin na yung kasama niya na yon ay makakita ng himala. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi sa nabasa natin? Paglabas niya, nakita niya napakaraming tao. Amen? Napakaraming tao, mga minamahal, nakita na sa bundok na nakapaligid kay Eliseo. Kaya mga minamahal, hindi siya natatakot. Everybody shout, praise the Lord. Bakit importante sa atin ang panalangin, minamahal, para pagdating ng pagsubok, hindi tayo mag-alala? Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo mamumroblema. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Para pagdating ng pagsubok, minamahal, marunong tayo, mga minamahal, humingi ng tulong sa ating dakilang Diyos. Ano ang sabi ni Eliseo, minamahal? Huwag kang matatakot, huwag kang mag-alala, dahil mas marami sila na tutulong sa atin kaysa ating mga kaaway. Grabe ang kanyang pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya, minamahal, walang masamang nangyayari. Everybody shout, praise the Lord. Nung siya po'y nanalangin na bulagan, lahat ng mga sundalo na taga-Syria, lahat na bulag, paglabas niya, bulag na lahat, hindi na makakita. Imbis na hulihin nila si Eliseo, minamahal, sila ang nahuli ni Eliseo lahat. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos dahil sa prayer. Amen. Kaya, lagi nating pagsikapan na tayo po'y makapanalangin. Everybody shout, praise the Lord. Para sa atin yan. Pag ikaw po'y babangon ng maaga pagkatapos manalangin ka bago alis, ikaw ang makinabang niyan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi yung ibang tao, hindi yung mga tao, mga minamahal na diretso lang lakad, hindi marunong manalangin, kundi ikaw mismo. Dahil sa iyong panalangin, mga minamahal, pagdating ng mabigat na pagsubok, magtaka ka na lang, bakit ka naka-overcome, bakit ka nakatayo, minamahal, dahil bunga na yan sa iyong pagpanalangin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pagising mo pa lang, pagising mo ng umaga, kumpleto ang iyong kalakasan, dapat mo na yang ipanalangin sa ating mahal na Panginoon. Pagpapala na yan. Everybody shout, praise the Lord. Nakaginhawa ka, mga minamahal, nakaginhawa ka ng maayos. Pagpapala na yan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, mga minamahal, na hindi na makatayo, mga minamahal, nakaratay na dahil sa kanilang mga karamdaman. Kaya sa bawat sa atin, kung ikaw may nakalakad pa, nakatayo, mga minamahal, nakaupo ka, nakadalo ka, panalangin na yan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kung pupunta ka sa ospital, maraming mga tao magbayad ng libo-libo ng oxygen para lang mabuhay, para lang makatikim ng hangin.
Everybody shout, praise the Lord. Pero sa atin, mga minamahal, ibinigay ng Diyos, walang bayad, libre, mga minamahal. Pinagpalang ating mga pisikal, mga minamahal. Lagi tayong malakas, lagi tayong nakakita ng mga himala. Lahat ng kabutihan ng ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin kayang bayaran. Kaya si Job, sabi ng Biblia, hindi siya sumuko. Kahit grabe ng pagsubok, parang mamatay na siya sa pagsubok, mga minamahal. Hindi siya sumuko. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay, sabi niya, hindi niya kayang bayaran. Kahit patayin pa siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin, sundan natin. Malapit na tayong matapos. Dito sa aklat ng Job, chapter 8, verse 20 hanggang 22. Amen. Dito po sa kalawang Job, Kabanatay 8, mga talata po ay 20 hanggang 22. Narito, hindi tatakwil ng Diyos ang sakdal na tao, ni alalayan man niya ang mga manggagawa ng kasamaan. Kanya namang pupunuin ang iyong bibig ng pagtawa at ang iyong mga labi ng paghiyaw. Silang nangapopoot sa iyo ay mabibihisan ng pagkahiya at ang tolda ng masama ay mawawala. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Grabe yung pagsubok ni Job. Pero bakit nakaya niyang sabihin ito? Bakit nakaya niyang sabihin, mga minamahal, na huwag mong, sabi dito na narito, hindi itatakwil ng Diyos ang sakdal na tao. Kaya pala siya nagpatuloy. Dahil kahit siya po'y nasa kahirapan, alam niya na hindi siya itatakwil ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kahit hindi na siya mayaman, minamahal, kahit hindi na siya sikat, puno na siya ng karamdaman, parang mamatay na siya sa karamdaman, mga minamahal, sabi niya, alam niya na hindi siya itakwil ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi naka-1/4 sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay ngayon. Katulad ng mga apostoles. Mga apostoles, minamahal, bawat pangaral nila, pag makita sila ng mga pari, sila po ikulong. Yung iba sa kanila, pinapatay na. Grabing mga pagsubok na dumating sa kanilang mga buhay, terribling mga pagsubok. Everybody shout, praise the Lord. Talaga kung ang iyong mga mata hindi nakapokus sa Diyos, bitawan mo ang iyong tungkulin sa panahon ng mga apostoles. Amen? Kahit sila po'y susunugin, habang kinakain ang kanilang laman ng apoy, mga minamahal, patuloy pa rin silang, mga minamahal, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi na tinitingnan, mga minamahal, ang kanilang katawan, minamahal. Sabi ng Biblia, kahit sila'y mamamatay, sabi ng banal na kasulatan, patuloy pa rin silang maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Isunod natin sa ating last verse. Last verse natin, pagkatapos maghanda na po ang ating mga mag-aawit. Praise the Lord. Revelation chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian. 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi sa kay John the Beloved? Huwag mong tingnan ang pagsubok. Amen. Sabi dito, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit na ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Tingnan mo, hindi sinabi ng mahal na Panginoon na sila po'y iligtas. Sabi dito, sila po'y magtapat hanggang kamatayan. Ibig sabihin, pinahintulot ng Diyos na sila po'y mamatay na. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi sila na-discourage. Hindi sila nag-question sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila, mga minamahal, nagdaming salita, kundi, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon na magtapat sila hanggang sa kamatayan, kanilang sinunod. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, pagkatapos ng kamatayan na yon, regaluhan sila ng Diyos ng putong ng buhay. Lahat ng apostoles,
namatay sila. Yung iba, sinunog. Yung iba, minamahal, binato. Hindi sila namatay dahil sa karamdaman, kundi sila po'y pinatay dahil sa kanilang pagsunod kay Kristo. Pero sa panahon natin ngayon, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ang nangyayari noon, hindi na mangyayari sa atin ngayon. Kaya napakapalad natin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya laging nating naramdaman, kahit mayroong mga pagsubok, mga minamahal, lagi tayong iniligtas ng ating dakilang Diyos. Kahit minsan, mapabayaan natin ang ating pagpagamit, mapabayaan natin ang ating paglilingkod, niligtas pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. Minsan magkaroon na tayo ng karamdaman dahil sa ating kapabayaan, minamahal, niligtas pa rin tayo ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi ng banal na Biblia, ang naranasan ng mga apostolis na kahirapan, hindi na natin maranasan na ngayon. Ang maranasan natin, pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Bilang tao, minsan pasaway tayo. Makalimutan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi nagbabago. Kaya wag nating tingnan ang kahirapan, ang kapighatian. Ano ang sabi ng banal na Biblia? Sabi ng awit, sa buhay mo, kapag may kahirapan, suliranin o sakit man ay dumalaw, tanggapin at harapin mo, Diyos ang tutulong sa'yo. Everybody shout, praise the Lord. Bisa, kahit mga minamahal tayo po'y nasa puntong karamdaman na ikakamatay, mga minamahal, kung ating pong tanggapin yan at harapin natin at patuloy tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y tutulungan at tutulungan ng ating dakilang Diyos. Dahil hindi tayo kayang pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kailanman hindi niya kayang iwanan o tatalikuran ang kaniyang mga anak. Tayo yun. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sa mga oras na ito, habang tayo'y magpupuri sa ating mahal na Panginoon,